Good day, sir. My name is Jansen Philip Daniel, second year Alpha, Human Behavior and Victimology. Nature of human behavior. Behavior refers to in the way which an organism responds to stimulus. Ito yung tumutukoy sa paraan ng pagtugon ng isang organismo. An act or person which is observable responses of a person to his environment, manner of one's conduct. Anumang kilos ng tao na nakitang mga tugon ng isang tao sa kanyang kapaligiran na paraan ng pag-uugali. What you can see, a person responds to the environment, his or her action. Kung ano ang kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran, yun din ang kanyang kilos. Parang na-adapt niya ang mga iba't ibang kilos sa kanyang kapaligiran. Human behavior refers to the process or a sequence of events in which certain phenomena are related to other phenomena. Ang human behavior ay tumutukoy sa proseso o isang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari kung saan ang isang phenomena ay nag-uugnay sa iba pang phenomena. Refers to attempt to order the adversified world of discrete phenomena can be observed. Tumutukoy sa pagkatataka ng iba't ibang pag-iisip ng tao. Tumutukoy sa pagtakbo ng isipan. In this voluntary attitude of a person adopts in order to fit society idea or right and wrong. It is partly determined by the heredity and environment and modified through learning. Ito ang isang loob o hindi kusang loob na ugali kinukuha ng isang tao upang umangkop sa ideya ng lipunan ng tama at mali. Ito ay bahagyang tinutukoy ng pagmamana at kapaligiran at binago sa pamamagitan ng pag-aaral. Psychological and criminal behavior. Psychology, the science that studies behavior and mental process. It is the totality or sum of all action, attitudes, true mental state of a person or group of person. It is the science dealing with the mind of human being including animal behavior. Ang science ang nag-aaral ng pag-uugali ng proseso at pag-iisip. Ito ang kabuuan ng lahat ng mga aksyon ng mga saloobin. Individual difference. No two people are alike. Waday pareha nga tao. Men differs from woman. Qualitative differences and physical differences. Ang laki o bae naagyon ay kalahi ang permi. Kabalo naman siguro ta basta bae basta mao to sir. People differ from day-to-day activities. Nature of differences. Nature of differences mo nang mga di na to kapare-pareha. Physical, ability in skill, personality, ug intelligence. Attributes or characteristic of behavior. Overt behavior. Behavior that are observable. Ang overt daw mo nang lihok nga maobserbaran. Covert behavior. Pag-uugali na ipinabakita. Simple behavior. Ito yung mga ugali na pag-uugali na simple lang at tahimik.
complex behavior, combination of simple behavior. Ang mga iba't ibang uri ng pag-uugali. Rational behavior, acting with sanity or with reason. Kumikilos ng may katinoan at dahilan. Irrational behavior, acting without reason, unaware. Irrational behavior, kumikilos ng walang dahilan at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Voluntary behavior, done with full volition of will. Kumikilos ng buong pusa at loob. Involuntary behavior, bodily phrases that gas on even when we are awake or sleep. Mga kilos na hindi alam, gumagalaw kahit tulog. 3 components of personality. The unconscious part of the personality, which serves as the reservoir of the primitive and biological drives in youth. It is that part of the personality with which we are born. ID is the animalistic self. Libido, pleasure, principle, aesthetical craving, especially sexuality. ID. Ego, the mediator between the ID and superego. Superego. It refers to the developing awareness of self on the I. It is also known as the integrator of the personality, the part that interacts with the outside world, partly conscious and partly unconscious. As the ego develops, the reality principle supersedes or operates in concert with the pleasure principle in guiding the behavior. The adaptive function of the ego are the different defenses against anxiety. Ang ego, tagapamagitan sa pagitan ng ID at superego. Ito ay tumutukoy sa pagbuo ng kamalayan ng sarili o ang I. Ito ay kilala rin bilang integrator ng personalidad, ang bahaging nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Bagyang may kamalayan at bagyang walang malay. Habang mabubuo ang ego, ang prinsipyo ng realidad ay pumapalapit o kumikilos kasabay ng prinsipyo ng kasiyahan sa paggabay ng pag-uugali. Ang adaptive function ng ego ay ang depensa laban sa pagkabilasa. Superego, the socialized component of personality. It is the authoritative parental direction which becomes incorporated the personality of as the censoring force or consequence. Superego, ang sosyalisadong bahagi ng personalidad. Ito ay autoritibo o direksyon ng magulang nang nagiging inkorporada sa personalidad bilang puwersa ng pagsensor o konsensya. Midterm topic na po ito, sir. 2 basic factors affecting behavior. Heredity, biological factor
nature are those that exampled by heredity. Ang heredity, the characteristic of person acquired from birth, transferred from one generation to another. It explained that certain emotional aggression or intelligence, ability, and potential in our physical appearance are inherited. It is the primary basics of the idea concerning criminals' behavior. The concept that criminals are born, theory of activism. Born criminal. Heredity. Ang nagpapaliwanag sa pamamagitan ng heredity ang katangian ng isang tao na nakakuha mula sa pagsilang at inilipat mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ipanaliwanag nito na ang ilang emosyonal na pagsalakay ang ating katalinuhan, kakayahan at potensyal at ang ating pisikal na anyo ay minana. Ito ang pangunahing batayan ng idea tungkol sa kriminal na pag-uugali, ang konsepto ng pinanganak ang mga kriminal, teorya kriminal na ipinanganak sa ng activism. Environmental factors refers to anything around the person that influence his action. Environmental factor, tumutukoy sa anumang bagay sa paligid ng tao na nakaka-impluwensya sa kanyang mga aksyon. Some environment factors are the following. The family background is a basic consideration. It is the family where an individual first experiences how to relate and interact with another. The family is said to be a cradle of human personality development as a result of either a close, harmonious relationship or pathogenic family structure. The disturbed family, broken family, separated or maladjusted family. Ang background ng pamilya ay isang pangunahing konsiderasyon at ang pamilya kung saan unang naranasan ang isang individual kung paano makisalimuha at makihalubilo sa iba. Ang pamilya ay sinasabing duyan ng pag-unlad ng pagkatao ng tao bilang resulta ng alinman sa isang malapit o maayos na relasyon o isang pathogenic ng istruktura ng pamilya. Ang pagbabag ng pamilya, sirang pamilya, hiwalay o maladjusted na pamilya. Pathogenic family structure. Those families associated with high frequency of problems such as A. The inadequate family, characterized by the inability to cope with the ordinary problems of family living and lacks the resources, physical or psychological, for meeting the demands of family satisfaction. Pathogenic na istruktura ng pamilya. Ang mga pamilyang nag-uugnay sa mataas na dalas ng problema tulad ng A. Ang hindi sapat na pamilya na nilarawan ng kawalan ng kakayahan na makayanan ang karaniwang problema ng pamumuhay ng pamilya. Ito ay kulang sa mapagkukunan, physical o psychological para matugnuan ang mga hinihingi ng
kasiyahan ng pamilya. B. The anti-social family. Those that exposes unacceptable values as a result of the influence of parents to their children. Ang kontrasosyal ng pamilya, yaong mga nagtataguyod ng hindi katanggap-tanggap na mga halaga bilang resulta ng impluwensya ng mga magulang sa kaniyang mga anak. C. The disturbed family, characterized by dissatisfaction of one or both parents from the relationship that may express feeling of frustration. This usually due the value differences as common source of conflict and dissatisfaction. Ang disturbed family characterized by the dissatisfaction of isa o parehong magulang mula sa relasyon ng maaaring magpahayag ng damdamin na pagkabigo. Ito ay kadalasang dahil sa mga magkakaiba sa halaga bilang mga karaniwang pinagmumulan ng salungat at kawalang kasiyahan. The distorted family, characterized by incompletences, whether as a result of death, divorce, separation, of some other circumstances. Ang magulo na pamilya na nailarawan sa kawalan ng kumpleto maging resulta ng kamatayan, diborsyo, paghihiwalay o ilang iba pang mga pangyayari. Need, drives, and motivations. Needs are the triggering function that drives or moves a person to act. It is a psychological state of tissue deprivation. Needs, ang mga pangangailangan ay ang nag-uudyok o nagpapakilos sa isang tao. Ang kumikilos ito ay isang psychological na estado ng pag-agaw ng tissue. Drives are aroused state that result from some biological needs. The around condition motivates the person to remedy the need. Ang pag-drive ay pag-focus sa estado ng pagresulta mula ng ilang biological na pangangailangan. Ang napukaw ang pukaw ng kondisyon ay nauudyok ng tao na lunasan ang pangangailangan. Motivation, one of the other hand, refers to the cause and why of behavior as required by a need. Motivation, kailangan kuhain ng isang pangangailangan para sa pangarap. Drive and motivation covers all of psychology, the energize behavior and give its direction to man's action. For example, a motivated individual will engage in a more active, more vigorous and more effective than unmotivated one. Because a hungry person directs him to look for a food. Halimbawa, ay isang motivated na tao ay masigla at aktibo sa lahat ng bagay, kaysa sa hindi motivated ang naghihintay na lang na may magbigay sa kanila. Types of human needs.
human needs arise out of a person's biological or psychological makeup. They can be biological, biogenic needs, which are the needs of the body, which exist for the maintenance of health and protection of the body against physical injuries. This includes the need for na may mga kinahanglan sa mga tao. Muna yung pinakauna, pagkaon, food, hunger. The body needs adequate supply of nutrients of function efficiently. An empty stomach sometimes drives a person to steal. Foods. Gutom ang ating katawan ay kailangan ng lakas para sa araw-araw na gawain, at ang ibang tao nga walang ibang trabaho kailangan makasurvive sa pang-araw-araw. Muna kaduha nato nga ng lanon. Number 2, air. Need of oxygen. Hangin. Kailangan natin ng hangin para mabuhay, para huminga. At dahil kasi pag wala na tayong hangin, mamamatay na tayo. 3, water. Thirst. Water. Kailangan natin ng tubig sa araw-araw para kung nauuhaw tayo, kailangan ng tubig. Tapos ating kumain, inom tayo ng tubig para di tayo mabulunan. Number 4, rest. Really bodies need this. Kailangan natin ng pahinga kasi hindi naman robot ating katawan. Kailangan din natin magpahinga kasi napapagod din tayo, at kailangan din natin alagaan ang ating katawan, kaya kailangan natin magpahinga. 5, 6. A powerful motivator, but unlike food and water, sex is not vital for survival but essential to the survival of the species. Ang pag-iwas sa sakit ang pangailangan upang maiwasan ang pinsala sa atong lawas, sa ating katawan. Kailangan din natin ng sex kasi ito nga ay nagbibigay sigla sa buhay natin, nagpapagana, maraming natutulungan ng katawan natin, nagkakaroon ng energy boost pagtapos ng sex. Number 6, avoidance of pain. The need to avoid tissue damage is essential to the survival of the organism. Pain will active behavior to reduce discomfort. Karamihan sa mga tao at hayop ay naudyokan ng tuklasin ang kapaligiran kahit na ang aktibidad ay hindi nakatugon sa mga pangangailangan ng katawan. Frustration, conflict, and anxiety. Frustration refers to the unpleasant feelings that result from the lacking of motive satisfaction. It is a form of stress which results in tension. It is the feeling that is experienced when something interferes with our hopes, wishes, plans, and expectation. A. Ang pagkabigo ay tumutukoy sa isang hindi siyahang damdamin na nagresulta mula sa pagharang ng motibong kasiyahan. Ito ay isang uri ng stress at nagresulta sa pag-igting. Ito ang karamdam na
naranasan kapag may nakakasagabal sa ating mga pag-asa, gustuhan at plano at inaasahan. Frustration occurs when a person is blocked that satisfaction of his needs. A person faced with frustration becomes anxious and breathless, and he tries to seek means of relieving these anxieties. He tries to engage in behavior forms of activities that are intended to satisfy his needs and reduce his tension. Ang pagkabigo ay nangyayari kapag ang isang tao ay naharang sa kasiyahan ng kanyang mga pangangailangan. Ang isang tao na nakaharap sa pagkabigo ay nagiging balisa at hindi mapakali, at sinusubukan niyang maghanap ng mga paraan upang mapawi ang mga pagkabalisa na ito. Sinusubukan niyang magsali sa iba't ibang anyo ng mga aktibidad na nilayon upang matugunan ang kanyang mga pangailangan at mabawasan ang kanyang mga tensyon. Common source of frustration: physical obstacle are physical barriers or circumstances that prevent a person from doing his plan or fulfilling his wishes. Ang physical na balakid ay mga physical na hadlang o mga pangyayari na pumipigil sa isang tao na gumawa ng kanyang plano o pagtupad ng kanyang mga kagustuhan. Draw plot, tires, etc. that prevents a person from doing his plans or fulfilling his wishes. Buwan ng kagaya ng mga napupuntahan ka, tapos naplatan ka, siraan ka ng motor, marami pang iba. Number 2, social circumstances are restriction or circumstances imposed by other people and the custom and laws of social living. Tumutukoy ng anumang bagay sa paligid ng tao na nakaimpluwensya sa kanyang mga aksyon. Semi-final topic: human values. Human values are relevant in understanding human behavior. It is a standard which people use to recognize, express, and evaluate behavior as right or wrong, just or unjust, appropriate or inappropriate. Ang mga halaga ng tao ay kaugnay sa pag-uugali ng tao. Ito ang pamantayan na ginagamit ng mga tao upang makilala, pinahayag at suriin ang pag-uugali bilang tama o mali, makatarungan o hindi makatarungan, angkop o hindi angkop. What is normal behavior? Understanding criminal behavior includes the idea of knowing who is normal from an abnormal one. A normal person is characterized by his efficient perception of reality, self-knowledge, ability to exercise voluntary control over his behavior, self-esteem and acceptance, productivity, and his ability to form affectionate relationship with others.
Ang pag-unawa ng kriminal na pag-uugali ay nabibilangan ng idea ang pag-alam kung sino ang isang normal mula sa isang abnormal. Ang isang normal na tao ay nilalarawan sa pamamagitan ng kanyang mahusay at pang-uunawa sa katotohanan. Pag-unawa sa katotohanan, kaalaman sa sarili, kayahan magpagawa ng voluntaryong kontrol sa kanyang pag-uugali, pagpapahalaga sa sarili at pagiging produktibo at kanyang kakayahan bumuo ng pagmamahal na relasyon sa iba. Understanding criminal behavior includes the idea of knowing what characterizes a normal person from abnormal one. Kapag naibago ng isang tao na matugunan ang pamantayan ng binanggit sa itaas, siya ay tinuturing na isang abnormal na tao. Abnormal behavior. Number 1, deviation from the average. From the statistical form to determine abnormality, we simply observe that behaviors are rare or infrequent in a given society or culture, and label this deviation from the norms as abnormal. Example: 8 height and intelligence cover a range of values when measured over a population. And deviation from average. Upang matukoy ang abnormalidad, simpleng maobserbahan namin kung ano ang mga pag-uugali ang binibihira o madalang na isang partikular na lipunan o kultura at lagyan ng label ang pagilihis na ito mula sa pamantayan bilang abnormal. Halimbawa, ang taas at katalinuhan ay sumasaklaw sa isang hanay ng mga halaga kapag sinusukat ang isang populasyon. Number 2, deviant from the idea. From social norms, one that measures behavior against the standard toward which most people are striving, the ideal. Isa sa mga sumusukat sa pag-uugali laban sa mga pamantayan kung saan ang karamihan sa mga tao ay nagsusumikap abnormality as a sense of subjective discomfort, personal distress. It is the focuses one of the psychological consequences of the behavior of the individual. In this approach, behavior is considered abnormal. It is the sense of distress, anxiety, or guilt in an individual, or it is harmful to others. Abnormality, nagkataon ito sa mga psychological na kahinatnan ang pag-uugali na individual. Sa discarding ito, ang pag-uugali ay tinuturing na abnormal kung saan ito ay nagbubunga ng isang pakiramdam na pagkabalisa o pagkakasala na isang individual o kung ito ay nakakapaminsala. Abnormality as the inability to function effectively, maladaptive behavior.
This view of normality when people who are unable to function effectively and adapt the demands of society are considered abnormal, like an unemployed, homeless woman living on the street might be considered unable to function effectively. Tinitignan nito ang abnormalidad kapag ang mga taong hindi maaaring gumana ng epektibo at umangkop sa mga hinihingi ng lipunan ay itinuturing na abnormal, tulad ng isang walang trabaho, walang tirahan ng mga babae at nanirahan sa kalye ay maaaring ituring na hindi epektibong gumagana. Legal definition of abnormality. According to the law, the distinction between normal and abnormal behavior rests on the definition of insanity, one which cannot understand the difference between right and wrong, or inability to exert control over his behavior at the time he or she commits a criminal act, which is a legal but not psychological term. Ayon sa batas, ang pagkakaiba ng pamagitan ng normal at abnormal na pag-uugali ay nakasalalay sa kahulugan ng pagkabaliw. Isang hindi maintindihan ang pagkaiba sa pagitan ng tama at mali o kawalan ng kakayahang kontrolin ang kanyang mga pag-uugali sa oras na siya ay gumawa ng isang kriminal na gawa na ay isang legal ngunit hindi psychological termino. Patterns of abnormal behavior. Neurotic behaviors. Group of mild functional personality disorder in which there is no gross personality disorganization and the inability is not required for hospitalization. Neurotic behavior. Grupo ng mga mild functional personality disorder kung saan walang gross personality disorganization at ang individual ay hindi kinakailangan para sa ospital. People with neurotic behavior are sometimes called psychoneurotic. These are persons who are in the twilight zone between normality and abnormality. They are not insane, but neither are they normal. They are always tense, breathless and anxious. Frequently, they have obsession, compulsion, phobias, and in some cases, amnesia. Anxiety is the dominant characteristics. Ang mga tao may neurotic na pag-uugali ay tinatawag minsan ng psychoneurotic. Ito ang mga taong nasa twilight zone sa pagitan ng normalidad at abnormalidad. Hindi sila baliw, ngunit hindi rin sila normal. Palagi silang tensyonado, hindi mapakali, at balisa. Kadalasan mayroon silang obsession, compulsion, phobias at ilang mga kaso amnesia. Ang pagkabalisa ay ang nangalimbawa sa katangian. Neurotic behaviors are composed of the following disorder: anxiety disorder. These are commonly known as a neurotic fear. When is a occasional but intense, it's called panic. When it is a mild but continuous, it's a cold worry. They are considered as the central features of all neurotic patterns. They are characterized by
mild depression, fear and attention, mild stress, anxiety disorder. Mga tao ito ay karaniwang kilala bilang neurotic fear. Kapag ito ay paminsan-minsan, ngunit matindi ito ay tinatawag na panic. Kailangan ito ay banayad ngunit tuloy-tuloy ito. Ito ay tinatawag na pag-alala. Ang mga ito ay tinuturing na pangunahing tampok ng lahat mga pattern na neurotic. Sila ay nailarawan sa pamamagitan ng banayad na depresyon, takot sa tensyon, banayad na stress. Sexual deviation or dysfunction. Sigmund Freud stated that perversions are sexual activities which either. Sinasabi ni Sigmund Freud na ang mga perversion ay ang mga gawain sexual na alinman sa instability, homosexuality, lesbian, o pedophilia. Bestiality. Bestiality refers to sexual activity between a human and animal. It's often considered taboo. It is illegal in many countries due to ethical concerns about inability of animals to consent to such activities and potential for any animal cruelty. Additionally, there are significant public health risks associated with such behavior, including the transmission of disease between species. Bestiality. Ang bestiality ay tumutukoy sa sexual na aktibidad sa pagitan ng isang tao at isang hayop. Ito ay madalas na itinuturing na bawal at labag sa batas sa maraming bansa dahil sa etikal na alalahanin tungkol sa kawalan ng kakayahan ng mga hayop na pumayag sa mga naturang aktibidad at ang potensyal para sa kalupitan sa hayop. Bukod pa rito, may malaking panganib sa kalusugan at publiko ng nauugnay sa naturang pag-uugali, kabilang ang paghahatid ng mga sakit sa pagitan ng mga species. Homosexuality. Homosexuality refers to romantic or sexual attraction or behavior between members of the same sex or gender. It's a natural variation in human sexuality, which inability identifying as homosexual, gay, lesbian, or queer. Like heterosexuality, homosexuality is a normal and healthy expression of human sexuality. Ang bisexuality ay tumutukoy sa sexual na aktibidad sa pamamagitan ng isang tao at isang hayop. Homosexuality. Ang homosexuality ay tumutukoy sa romantiko o sexual na atraksyon o pag-uugali sa pamamagitan ng miyembro ng parehong kasarian. Ito ay isang natural na pagkakaiba sa sexualidad ng tao na may mga individual na kilala bilang homosexual, bakla, lesbian o queer. Tulad ng heterosexual, ang homosexuality ay isang normal at malusog na pamamahayag ng sexualidad ng tao. Lesbianism specifically refers to romantic sexual attraction or behavior between women. The term lesbian organism from Greek island of Lesbos
home to the ancient Greek poet Sappho, we wrote love poems of women. Lesbianism is a phase of human sexuality, and the women who identifying as lesbian may from deep emotional connection, engage in romantic relationship, and or have sexual interaction inclusively with other women. It's an integral part of diverse spectrum of human sexual orientation. Um, lesbianism. Ang lesbianism ay particular na tumutukoy sa romantiko o sexual na atraksyon o pag-ugali sa pamamagitan ng babae. Ang terminong lesbian ay nagmumula sa isang lesbos o Griyego, tahanan ng mga sinaunang makatang Griyego na si Sappho. Sa simulat sa mga tula ng pag-ibig sa mga kababaihan, ang lesbianism ay isang aspeto na sexualidad ng tao, at ang mga babae kinikilalang bilang mga lesbian ay maaaring bumase sa malalim na emosyonal na mga koneksyon, nakikisali sa mga romantikong relasyon. Pedophilia. Pedophilia is psychiatric disorder characterized by an adult's primary sexual attraction to prepubescent children. It's important to distinguish between pedophilia, which refers to the attraction of sexual interaction, the child sexual abuse, which involves actual acts with children. Not all individuals with pedophilia urge act of them. The many seek help to manage their attraction and avoid harming children. Society considers pedophilia behavior due the inability of children to provide informed consent and the significant harm it cause them. It's crucial for society to provide support and resources for both preventing child sexual abuse and helping individual with pedophile urge to seek appropriate treatment. Pedophilia. Kinikilalang mga akasyon at may iwasan ang pananakit sa mga bata. Kinakondena ng lipunan ang pedophilic na pag-uugali dahil sa kawalan ng mga kakayahan ng mga bata na nagbibigay ng kanyang kaalaman, pahintulot at mga kalakyang pinsala. Idinudulot nito sa kanila napakahalaga para sa lipunan ng magbigay ng suporta at mga pagkukunan para sa parehong pigil na sexual na pang-aabuso ng mga bata, pagtulong ng mga individual na may pedophilic sa pag-uudyok, humingi ng naangkop na paggamot. Mga tanan sir, thank you sir. Malagay akong video reporting sir. Natagaan ko na yung chance para mapasar. Thank you sir.